Hi! 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 So now, magpe-prepare tayo ng isa sa mga favorite na mga pamangkin ko na ipaluto sa akin tuwing nandito ako sa Canada. At iyon yung Pinoy style spaghetti. So, I will be showing you kung paano at kung ano yung mga ginagamit ko na ingredients sa paggawa ng yung Filipino style na spaghetti. So, come and join me! So, basically, the same din naman yung recipe ko with yung typical na recipe na ginagamit. So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin for dun sa paggawa ng Pinoy style spaghetti. So, of course, we have yung oil and then we have our onions. So, yung onions, kung mapapansin nyo, may nabibili dito na katulad na to sa isa Asian store. Then, ang ginagawa namin is kinakrush na namin siya para mabilis. So, food processor yan. And then, ganyan. So, yun yung gagamitin natin. And we have yung onions. Yan, tignan mo natin. Yung onions is all the way from USA. So, yung mga gamit naman nila dito is something like neighboring country kasi. So, yan. Ang laki ng onions. So, look. Ayan, ito yung ano, ang laki. Giant. And then, ito yung ating ground beef. Pili namin yan sa Costco. And then, ito yung bell pepper. And then, ito yung kanilang hotdog. Of course, yung hotdog, wala kasi sila nung red. So, ayan siya. Ayan. So, sa atin lang kasi yung merong pulang hotdog. Pero dito, of course, we will work with the ingredients na meron normally. And ito yon. Ayan. And then, ito yung aming cheese dito. It's a marble cheddar cheese. So, siya. Ang ganda, diba? So, ayan siya. Bakit siya marble? Ganon. Cheddar cheese siya. And of course, our Filipino style spaghetti. So, yung brand niya is yan. Kasi, yan yung available dun sa Asian supermarket here. And then, ito yung spaghetti na gagamitin ko is just the compliments. So, marami dito, especially dito sa lugar ng sister ko. They are growing yung mga flour, wheat, something like that. So, mura yung mga ganito na pang spaghetti. I mean, yung mga pasta. So, ayan. So, ito yung gagamitin natin for making our Pinoy style spaghetti. A few moments later. So, ito yung ginagamit dito na beef, damayan, halal certified, is 3 kilograms. So, hindi naman ganyang kadami. So, I'll be using siguro around 1 kilo lang. Or I don't know, tatansyahin na lang natin siya. So, it's 100% Canadian. So, masarap yung beef nila dito. Basically, they said, kapag sa Canada, you try their beef, their steak. And it's really good. So, kahit you will be just using or bibili ka lang sa stores ng mga cut ng steaks, like example, rib eye or everything na gusto mong ano. And then you can just cook it in your house. Ang sarap niya. And we have a sous chef. Ito si Mama. Ayan siya. Tinutulungan niya rin ako. Ayan. Pinakita ko lang. So, ayan. Tapos na namin siyang hiwain. So, ito na siya. So, let's cook now. 1 minute, 37 seconds later. So, now, magluluto na tayo ng Pinoy style spaghetti. So, very easy lang naman yung gagawin natin. So, ito lang yung basic na ingredients. Gigisahin lang natin siya. All and all. So, come and join me! Siyempre, yung una, maglalagay lang tayo ng
mantika dito sa ating pan. Ano siya, focus. Ito, ito. Mismo. Yan. Sorry, mayroon akong videographer. So, yan. So, oil muna. So, ka-open lang. Ito yung ginagamit namin dito na stove. So, antayin lang natin siya. And then, una natin gigisahin yung bawang, sibuyas, and then, yung bell pepper. And then, lalagay na natin lahat ng ingredients. Kaya lang naman usually yung pag-aano ng spaghetti. So, just wait and see. Yan. So, dito, gisa ko na rin yung onions, and then ayan yung bell peppers, nilagay ko na rin. By the way, yung bell peppers dito sa Canada, maganda yung quality niya. Actually, kahit raw, pwede mo siyang kainin, pwede mo siyang gawin na for your salad. So, talagang we are using yung napakagandang ingredients dito. And then, ito naman, ayan, I'm using yung brand na yan ng Filipino style spaghetti. Pero sa Philippines, iba yung ginagamit ko. Tapos, itong time na yan, maglalagay naman tayo ng pepper. So, ayan, mas maraming pepper, mas masarap. So, tansya-tansya lang naman yung ginagawa ko dyan. Tapos, naglagay din ako ng butter para mas sumarap siya. Yan yun, para lang talaga mas maging malimnamnam yung ating Pinoy style spaghetti. Hindi ko pala naipakita na nailagay na natin yung ating ground beef. And then, ayan, nilalagay na natin yung spaghetti sauce. This time, nilagay ko naman na yung hot dogs. So, sa Philippines, yung pulang hotdog, pero dyan, kung ano nga yung ingredients na meron tayo dyan, yun yung ginagamit ko. Masarap din yung hot dogs nila dyan. Nilalagyan ko naman ng marble cheese yung mismong red sauce natin. So, I usually do it para maging mas masarap yung ating red sauce. And then, afterwards, of course, maglalagay pa rin tayo ng cheese kapag naluto na natin yung mismong spaghetti, yung pinaka-toppings natin. So, sa Canada, we are using yung marble cheese na yan. It's so yummy. We bought it in Costco. Then, ang susunod naman natin lulutuin ay yung pasta. So now, lulutuin naman natin tong spaghetti. So it's just yung normal spaghetti here. Compliments, mura lang ito. And then,
Yung cooking instructions niya is, of course, magbo-boil tayo ng water, and then, ayan, 7 to 9 minutes yung kanyang pagluluto. So, eto, nagbo-boil na ako ng water, then later ilalagay na natin yung pasta. So, dito, naglalagay ako ng, dito sa water, maglalagay ako ng konting oil later. Hinuhugasan na natin yung ating noodles, and magbibigay ako ng kaunting tip. So, kapag hinuhugasan natin yung noodles, maganda na hugasan natin siya with cold water para mas maging chewy yung ating spaghetti noodles. Yung pasta nila dito, hindi katulad nung pasta sa atin na kapag na-over ka dun sa pagpapakulo, di ba parang lumalaki siya and then nagpuputol-putol. Dito hindi, magaganda yung quality ng pasta nila. So kahit ma-over, kumbaga boil mo siya, hindi siya gano'n, hindi lumalaki or everything. So ayan, kung mapansin nyo talagang maganda yung pagkaluto ng pasta natin. So, nalalagyan na natin ng cheese. So, like what ito yung ginagamit natin dito, marble cheese. Ang ganda niya. And so yummy. Yan. Mas maraming cheese, mas masarap. Of course. Hindi tayo magtitipid lalo kapag sa family natin. Syempre yun. At sa friends natin. Yung half lang, ma. Okay. So, ito na po yung nagawa natin na Pinoy style na spaghetti. So, masarap siya. Of course, we will try natin. Try natin kung masarap siya. So, now, titikman na natin yung ating Pinoy style spaghetti. So, usually ito, lagi ko talaga itong ginagawa kahit nandun sa Philippines. May mga nagre-request kapag yung nakikita-kita kami ng mga friends ko and relatives. So, sinare ko lang sa inyo yung simple recipe yung paggagawa ko ng Pinoy style na spaghetti. Kasi tayo gusto pa rin natin yung sweet style, diba? And it's also good na you can eat it with maybe garlic bread. So, ito siya. Sobrang sarap niya. Parang nasa Philippines ka rin. Kaya, yung mga Filipinos here, talagang nagluluto pa rin sila ng Pinoy style spaghetti. Kaya, pag pumupunta sila dun sa mga Asian market, o Asian supermarket, bumibili sila ng Filipino style sauce. So like, yung ginawa ko, kagabi ginawa ko yung sauce, then ngayon ako boil ng spaghetti noodles. Pwede yung gawin, and then ilagay na lang sa mga container yung excess na sauce. So here in Canada, I think ang ginagawa nila, dahil like, ang dami kong naluto, yung excess na sauce is fini-freezer nila, and then i-reheat na lang yun kapag gusto mo ulit kainin. So, yan. Yan yung aking recipe na na-share ulit sa inyo habang nandito ako sa Canada. So, ito si Kaylee, may pamangkin. O, try mo na yung spaghetti ni tita. Hi. I'm eating hotdog. You're eating hotdog. Is it yummy? Mm-hmm. Super yummy? Yeah. Yes. So, makita niyo naman nag-enjoy si Kaylee. Daddy's good. Daddy's sleeping. Daddy's always because. Yes, Daddy's sleeping kasi Daddy's from work.
So, kung mapansin nyo, nag-enjoy naman yung pamangkin ko with the spaghetti. Do you like it? Yummy. Is it yummy? I like Daddy's boogie. Daddy's Pogi. So, kita nyo naman, andito yung aking pamangkin. Hindi naman siya pag yung mga bata, hindi naman siya naglalay. So, talagang masarap yung naluto nating spaghetti. Say hi to the vlog. Hi, vlog. So, ayan siya. I can't see. Yeah. And the trees, I can't see. The trees falling down. Okay, kasi yung leaves daw of the trees are falling down. Ayun o. Yun, sa labas. So, kasi nga fall season na here in Canada, kaya ganon. I just look over the bye. Oh, bye ka na, bye. Bye. Thank you so much for always watching my videos and see you on my next video. Bye!